Nakita nyo na ba, netizens, ang bagong XSR 155 na light blue Wanderlust? Napakaganda. Silipin natin ngayong araw. Tara! Kilala nga natin, netizens, ang XSR 155 ng Yamaha sa pagiging brusco, macho, at talaga naman parang pang-action star ang datingan. Pero kagaya ng Yamaha Mio Fazio na kahit retro or classic bike, ay naghahatid pa rin ng modern vibes at tsaka yung mga pwede sa Gen Z at millennials na colorways. At syempre, di magpapahuli dyan si XSR 155. Para sa gusto naman ng medyo colorful, ay pinagbigyan tayo ni Yamaha para dito sa light blue na Wanderlust. Talagang umagaw siya ng attention ko nang magpunta ako sa Y-Zone sa Mandaluyong. Dahil hindi ko in-expect na magkakaroon ng ganitong colorway para dito sa XSR 155. Bagay na bagay siya para sa opinion ko. Kayo, netizens, anong masasabi nyo sa kulay na to? Kung mapapansin niyo sa pinakatangke niya is light blue siya, tapos yung kanyang pinaka-decals ay parang color palette ng iba't ibang pagka-blue. Simula sa dark blue hanggang sa mag-light siya into white. Napaka-creative at stylish nun for me. And then, of course, nakakabit siya dun sa pinaka-font na nakasulat is XSR 155. O, diba? Ang lakas maka-Gen Z ng datingan. Ganon din yung stripes ng color palette ng pagka-blue niya dun sa kabilang gilid. Nakasulat yung Yamaha. Aside pa dun, netizens, nakakatuwa talagang tignan na pati yung kanyang front fender ay ginawa na rin nilang light blue. Kaya hindi ka mabibitin dun sa colorway ng pagka-blue this time around. And then, of course, extended siya hanggang dun sa pinaka-likurang bahagi niya sa may bandang tail light. Bagay na bagay yung maliit niyang stop lamp na bilog lang sa likod, tapos nakahiwalay din yung mga turn signals niya, of course, para mas stylish and mas classic looking. Speaking of classic look, syempre ang pinakamagmahatid sa kanya ng classic look ay yung kanyang headlight na round shape, tapos meron pang nakalagay na XSR 155 na chrome doon sa pinakaloob niya. At ang maganda dyan, netizens, kahit na round headlight ito ay LED na po yan, kaya hindi na siya yung mga bulb type na kagaya ng mga classic retro bikes noon. Modern na rin yung feature niya. Na sumasabay, of course, pati yung kanyang pinaka fully digital na meter panel na bilog lang din pero hindi na siya analog display. Kaya combination na siya ng modern and classic bike. Galing, 'di ba? Isa rin sa panalo sa bike na to, netizens, ay kung makikita mo yung kanyang upuan na heritage seat kung tawagin nila, at meron pa siyang belt na pwedeng kapitan ng inyong magiging OBR or back ride. Gustong-gusto ko yung classic na kulay brown na seat, tapos i-combine pa siya dun sa sky blue na color variant na ito. Ang ganda ng complement ng kanyang colors, netizens. And then, of course, makikita mo pa rin yung parang mga silver na aluminum handcrafted materials. Nagpa-classic lalo para dito sa bike na ito. Kaya para siyang custom made. Pero ang totoo ay stock out from the casa, ay ito talaga yung mabibili mong bike na hindi mo akalain na may lineup na ganitong ine-offer sa atin si Yamaha na nakilala natin sa mga modern Japanese bikes na nire-release nila kagaya ng NMAX, Sniper, R15 at kung ano-ano pa. This time around, classic naman para it will never go out of style. Isa rin sa nagandaan ako sa kanya is yung kanyang pinaka middle part sa may tank na merong black trims habang sa gitna naman ay nakasulat on a silver emblem yung XSR. Speaking of fuel tank, for 155cc, napakalaki na ng fuel tank nito na merong 10 liters of fuel tank capacity. Napakalayo na mararating mo bago ka magpagas ulit for a 155cc motorcycle at manual transmission pa na kagaya nito. And of course, FI na. At syempre, yung kanyang isa sa mga pogi looks ay yung kanyang naked na handlebar, netizens. At nakakatuwa kasi pati dun sa pinaka handle grip niya ay meron pa tayong balancer sa dulo na kulay silver. Small details pero nakaka-add talaga ng pagkapogi ng motorsiklo. Kung meron man akong gustong baguhin sa motor na to, is maybe yun yung kanyang mga side mirror. Mas gusto ko siguro yung mga round shape din na side mirror compared sa nakakabit dito na parang super familiar na nakikita din natin sa mga iba pang units prior to this na mga motor din ng Yamaha. Ano sa palagay yung bagay na side mirror dito? Comment nyo nga sa ibaba. Isa rin sa mga nagpapogi sa kanya, netizens, ay yung kanyang mala dual sports na tires na napakalalaki din po ng sizes. Sa unahan ay meron tayo 110 by 70, 17 habang sa likuran naman ay 140, 70, 17. At both tubeless tires na rin po ang mga yan. Ngayon, para sa magtatanong kamusta naman ang engine specifications niya, ay meron po tayo 4-stroke, single overhead cam, 4 valves with VVA or variable valve actuation na rin po pala ang isang to, netizens, na kagaya sa mga Aerox, R15, Sniper, at iba pa na kapag nasa mid to high RPM ka ay mag-a-activate yun. Kaya ma-maximize mo talaga simula umpisa
hanggang dulo. Naka-single cylinder din po pala tayo at 155cc ang kanyang displacement. Tapos liquid cooled na siya, kaya kahit mahaba yung biyahe natin ay makakaiwas tayo sa pangamba na baka ma-overheat yung motor nyo. Safe na safe ito dahil liquid cooled na nga po siya. Wala na rin po pala siyang kickstart at electric start na lang po ang inyong pinaka-starting system. Ngayon, para naman sa maximum power, ay meron po tayong 14.2 kilowatts at 10,000 RPM, habang meron naman tayong maximum torque na 14.7 Newton meters at 8,500 RPM. Kaya for sure, pwedeng pang chill ride ito at makakasabay din to sa bakbakan ng rides ninyo kung sakaling napapabilis na yung facing. Sa transmission naman ay naka-constant mesh po tayo at 6-speed manual po itong isang ito. Kaya okay na rin siya compared dun sa mga previous na mga motor na 5-speed lang. At least this one is 6-speed na. Maganda rin po ang kanyang suspension dahil naka-upside down fork po tayo sa unahan, habang swing arm naman sa likuran na naka-link monoshock. Sa braking system naman ay naka-single hydraulic disc na, both sa harapan at likod ay disc brake na po. So maganda na yung kapit niya for sudden brakes. But this one, wala pa po siyang ABS. Hopefully in the future ay magkaroon na ng merong ABS version para mas safe, diba? Pero syempre kapag ganito naman yung motorsiklo mo, more on chill riding ka lang. Kaya doble ingat pa din tayo. Always use both brakes to be safe. Medyo may kataasan nga lang ang seat height niya, netizens, na 810mm. Pero abot ko pa rin sa height ko na 5'4". Depende na nga lang sa inyong driving experience kung maida-drive nyo siya. Pero for newbie riders, I highly recommend siguro at least mga 5'6", 5'7", para siguradong abot na abot nyo at lapat yung inyong paa sa sahig kung imamaneho nyo ito. Kakakibat na mataas sa seat height, ang mataas din yung ground clearance sa 170mm. Kaya kahit maligaw ka sa mga medyo off-road na lugar, ay meron kang peace of mind na kayang-kayang tumawid netong motorsiklo na ito. For the weight naman, mas mabigat lang siya ng around 1 to 2 kg sa NMAX 155 na 134 kg ang kanyang weight. Sapat na for 155cc. And of course, kakailanganin mo rin ng weight na yon para mas lapat ka sa kalsada during high-speed facing sa mga rides. Isa pa sa maganda sa kanya, netizens, ay meron na din siyang assist and sleeper clutch, kaya mas smooth na yung downshift or transition nyo ng gears dito sa motorsiklo na ito. Meron naman siyang wheelbase na 1,330mm at very ideal na kanyang overall dimensions para sa category niyang classic bike. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, ay yung kanyang kakaibang tambucho, pati na rin yung muffler niya. Sabang sa dulo naman ay meron din tayong silver color na aluminum na end cap. Kaya mas sporty na rin na datingan niya kahit na classic bike itong isang to. Ang astig, di ba? Side stand nga lang pala ang meron to, netizens, at wala siyang center stand. Gusto ko rin na alloy yung kanyang pinaka foot peg or tapakan ng angkas, pati na rin sa driver, of course. Kung ayaw niyo naman itong light blue Wanderlust, netizens, ay meron naman siyang mga classic colors kagaya ng metallic red authentic, metallic black elegance, at saka matte silver premium. Alin sa mga kulay na yan ang favorite nyo, netizens? I-comment nyo nga sa ibaba. Ang Yamaha XSR 155 ngayon ay nagkakalaga ng 162,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya para sa presyo niya? I-comment nyo naman sa ibaba. Nagustuhan nyo ba ang bagong kulay na to ng Yamaha XSR 155? Comment your thoughts below. Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Sabihin nyo naman sa akin para ma-line up na natin at ma-review na natin yan agad-agad. Huwag nyo rin kalimutan, of course, na suportahan ng very own namin na Nedi Shop. Check nyo lang dyan at kumpleto yan sa mga motorcycle accessories. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.